Ikalawang araw ng election gun ban sa bansa, ilang insidente agad ng pamamaril ang naitala sa Metro Manila. Sa Tondo, isang ice cream vendor ang pinagbabaril, habang sa San Juan, arestado naman ang isang security guard nang nagpaputok siya ng kanyang service firearm. May report si June Veneracion. Bagamat nagsimula na ang gun ban kasabay ng election period, kanina lang isang kaso ng pamamaril ang naitala. Naglalakura ng sorbete si Christopher de la Cruz ng pagbabarilin sa Tondo, Maynila, bandang alas 12:30 kaninang tanghali. 7 tama ng bala ang tinamo ng biktima na agad niyang ikinamatay. Sa kanyang paanan, isang mensahe nakasulat sa isang karton. Posibleng gawa raw ng isa o dalawang suspect ayon sa mga investigador. Talagang hindi siya bubuhayin. Yung suspect ay talagang determinadong na itumba taga siya. Ganun. At mayroon nga nakalagay din sa karton na yun, na inyong nabasa na nga na huwag tularan. Sa ngayon, wala pa raw makuhang testigo ang mga pulis. Pero napag-alaman nilang may death threat di umano si De La Cruz mula sa kanyang kapitbahay noon sa Osamis City. Iyon raw ang dahilan kung bakit lumuwas ang biktima ng Maynila 3 buwan na nakararaan. Police asset daw kasi si De La Cruz. Hinabulto ng mga masasamang loob na may galit sa kanya dahil sa aming pagkakaalam, ayon sa kanyang kapatid na si John Ray, ang kanyang kapatid ay asset or informer doon sa kanilang probinsya. Isa pang kaso ng pagpapaputok ng baril ang naitala rin sa San Juan. Madaling araw naman kanina nang magpaputok down ng kanyang service firearm ang security guard na si Roland Putong. Ani nga, self-defense daw ang nangyari dahil tinangka raw siyang saktan ng nakaalitang si Mark Mulaños. Bagay na pinabulaan na naman ni Mulaños. May kasama na po siyang 3 tao. May dala po siyang bato. Pinabaril ko po sa baba para dipinsa po sa sarili ko. Bigla po siyang bumunot sa likod niyang baril. Tapos yun, pinaputokan niya po, tumakbo po ako agad. Naharap sa reklamong physical injury si Mulaños habang kakasuhan naman ng indiscriminate firing si Putong. Bukod dyan, posible rin daw siyang sampahan ng karagdagang reklamo sakaling mapatunayang wala siyang exemption mula sa COMELEC sa pagdadala ng baril. If ever nga talaga nawawala ito at na nakuha na kung sino, maaaring gamitin ito sa krimen. At maaaring sumabit dito kung sino yung nagmamayari o saan nakarehistro yung baril. Hanggang June 12, tatagal ang nationwide gun ban na nagbabawal sa pagdadala ng baril o anumang replika nito, pati granada at mga pampasabog. Bawal din ang pagdadala ng bladed weapons. June Veneracion, GMA News.